Okay, tag-init na. Sobrang init dito. Ngayon, gagawa tayo ng sprinkle Lodi. Para maski paano, meron man lang hamog-hamog sa paligid. Ang kailangan lang natin ay yung lumang pan. Ayan o. Kahit anong klaseng pan naman Lodi. Basta importante, mayroon kayong pagpupwestuhan ng tubig. Ito Lodi. Ito yung hose ng tubig. Kailangan makapagpalabas kayo dito ng... Ito kasi Lodi, pagka ganyan lang ang gagamitin nyo, hindi nyo i-compress yung butas. Walang pressure dyan na lalabas, kundi mahina lang, tulo lang siya. Kaya ang kailangan natin, i-compress natin yung butas, paliitin natin. Ayan o, ito siya. Ito yung ginamit kong nipple. Ayan, na may butas. Para yan yung labasan ng tubig. Tapos itatama niya dito sa may hélice. Ayan, ito namang hélice na to ang magkakalat ng tubig o yung parang hamog. Okay, ito Lodi, hindi ito kagaya ng sprinkle na yung nakikita natin sa mga garden na malakas yung takbo ng tubig. Ito ay pang hamog lang para at least malamigan lang yung paligid. Okay, butasan natin dito. Yan. Okay, check natin kung papasok to. Okay, hindi pa siya pumasok. Kailangan nating mapaluwangan pa yan. Yan. Kulang pa. Pwede ito Lodi sa mga gripong pressurized. Yung mga gamit nyo dyan sa bahay nyo na Jetmatic o yung electric motor nyo, yan, pwede kayo mag-convert nito. Ito kasi Lodi ay powered siya ng solar. Hindi ko na ginagamitan ng kuryente, kundi solar na lang yung magpapa-under dito. At gumamit din ako ng 12 volts pump Lodi, yung nabibili sa online, yung mga napagluman, o kaya yung mga sprayer Lodi, yung mga di bateriyang sprayer, pwede yung pump nun. Yan, nailagay na natin yung nozzle nya. Ayan o, yan yung lalabasan ng tubig Lods. Tapos yun, yan. Ngayon Lods ay kargaan natin ng glue para sure yung kapit niya hindi siya malalaglag. Yan. Glue na siya. Tapos dito rin Lodi, kargaan din natin ng glue dito. Yan o. Pero konti-konti lang para hindi matakpan yung butas. Ayan, kargaan na natin siya ng glue. Okay. Ngayon Lodi, ay lagyan natin siya ng stand. Ito. Pwedeng mag-glue dito ng stand niya para syempre maitayo nyo rin siya, may patayo nyo rin to na ganyan lang. Ako siguro Lodi ay dito ako maglalagay ng kanyang stand. Ayan, para sakto magkalapit na yung hose na isusuksok dito, tsaka yung stand ayan dito na. Okay, gagamit ako ng PVC hose Lodi. Ayan, pero yung PVC hose ay pang ano lang siya, pang stand niya lang. Ito, basag na yung PVC, oh. Importante, tumayo lang. Yan. Ayan, idinikit ko na dito, Lodi, yung PVC. Ayan. Okay, pagkatapos ng ating DIY Lodi, ayan, ay pwede na natin siya patuyuin para tumigas yung ating mga pandikit at lumapat na to. Ayan o. Pagka matigas na Lodi, yung ating nilagyan ng pandikit kanina o glue, ayan, pwede natin ilagay yung hose.
Ito yung ating hose Lodi. Ayan. Lagay natin dito. Ayan o. I-tape lang natin. Ayan yung hose para hindi itulak ng pressure. Pwedeng gumamit ng tie cable Lodi pero wala tayo eh. Wala tayong tie cable ngayon. Okay na muna yan. Okay. Ganyan na yung magiging yari niyan Lodi. Yan. Yan, kung mapansin nyo Lodi, abot dito yung talsik ng tubig. Ayan o. Siyempre nasa taas yan, bahala na yung hangin dyan kung saan niya dadalhin yung mga hamog na ayun, galing sa DIY sprinkle natin. Ayan siya o. Yan, inaabot siya hanggang okay. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ito, umabot din yung hamog natin dito. Ayan. Ito siya. Sakto-sakto yan Lodi sa mainit na panahon. Pagka naitaas nyo ganyan, ayan, okay yan. Bali ito pala yung nagpapandar sa ating sprinkle Lodi. Ito 12 volts operated siya. Yan yung mga motor ng sprayer na sira na, ayan, o basag na sprayer at may motor silang ganito, pwedeng gamitin Lodi. Ayan, o kaya may nabibili din sa online yan, yung ginagamit sa pangkarwas. Pero ito yung ginagamit sa sprayer na to eh. Ayan siya. Tapos ang nagpapandar sa kanya, naglagay din ako ng wire dito. Ayan o. Ng wire niya. Ayan. Flat cord yung ginamit kong wire niya. Gamit sa antena. Ayan. Dito siya kumukuha ng supply Lodi sa solar din. Ayan o. Bali hindi na siya nangangailangan ng kuryente, naka-solar na lang. Tapos yung pagkukuha na naman niya ng tubig ay dito na lang din. Pagka pinaandar ko to, mapupuno naman yung drum, doon siya kumukuha ng tubig, yung para naman sa DIY sprinkle natin. Okay? Tapos dito ay nagkakarga naman siya. Ayan. Ayan yung kumakarga sa ating mga battery. Okay? 14 volts lang yung nasa taas ko kasi nga low bat yung dalawang battery na eh, na drain na yan. Kaya ngayon nagkakarga siya, umakyat na siya ng
13.6. Yan. Okay, tignan natin yung sprinkle natin sa labas. Okay. Kung ating susukatin, Lodi, yung tinatakbuhan ng hamog natin o yung sprinkle natin, ayan. Mula doon siya, Lodi, ayan, hanggang dito, ayan, basa-basa pa dyan eh. Mga inaabot din siya ng 10 feet, Lodi, yung lawak ng kaya niyang basain. Okay. Ayan yung ating sprinkle, Lodi. Yung tubig na lumalabas sa nozzle natin kanina, yung puwersa nun, tinatamaan niya yung blower, kaya umiikot yung blower na DIY natin. Yung blower naman ngayon ay yung nagko-convert na sa tubig na umaampas sa kanya na maging manipis para tangayin ng hangin. Siyempre mataas yung pinakalagyan ng ating DIY sprinkle, ayan o. Mataas din siya, mga naglalaro din siya hanggang 12 feet siguro yan. Ayan. Para yung tubig na makapal, Lodi, ayun, kino-convert ng blower para maging manipis, para madali lang tangayin ng hangin. Okay, siya na ngayon yan, Lodi, yung mga nakikita natin dito na parang umaambon-ambon, ayan o. Ayan. Basa na yung lupa, Lodi, ayan o. Ayan. Hanggang doon umabot, ayan. Hanggang sa yero umabot din yung hamog niya.